Hana Mallorca Abinio of Inquirer.net. Nandito po ba si Miss Hana? Miss Hana, kung nandito ka, napapalibutan ka na. Ayan. Ayan po si Miss Hana. So, ang tanong niya po ay para kay Sir Ruru. Yes, ito po ang tanong. If you travel 50 kilometers... Ano mo ito? Joke? Hindi pala yun. What? Ay, English? Oh, English ka sa English mo dapat, English. English eh. What have you learned about yourself while portraying Lolong's character and why? Hindi, walang and why. Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe? Hindi, siguro pinaka natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isa kang bayani. Kumbaga, as long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun, I guess, yung dadaling ko habang buhay sa paggawa nitong programa. Oh, okay ka ba doon, Hana? Ay, joke lang, mahal ka Inquirer. Ang next question ni Hana ay para naman daw po kay Miss Rochelle. Diba? Kasi ikaw lang daw yung may sarong. Joke lang. Ayan. Ay! Eto, yun sa'yo Tagalog. Mababatol ko na lang ako dito. Ba't di ba sinalang itong baklang? Naging trending ang inyong pagganap bilang Amalia sa Pulang Araw. Yes, palakpakan muna natin si Miss Rochelle doon. Grabe. Diba? Ayan. Ngayon ba nape-pressure ba daw kayo na tapatan o higitan ito sa Lolong Season 2? Oo naman. Aaminin ko naman na pressure ako. Walang na may pressure sa akin ha. Ako lang sa sarili ko yung nape-pressure. Kasi masyadong mabigat si Amalia sa Pulang Araw. And dito naman si Karina naman sa Season 2 ay ibang Karina from Season 1. So, nag-prepare ako para dito ng sobra-sobra. Pinalakas ko ang endurance, agility, demeanor, lahat inaral ko. And para hindi na makita ng mga audience si Amalia. Hana, okay ka ba doon? Okay ka doon, Ana? Diba? Kasi- Ikaw, okay ka ba doon? Okay ako doon. Ako, takot ko lang. Laking sex bomb to eh. Ayan. So, totoo yan yung pressure talaga ni Miss Rochelle na nagluluto nga yan sa set eh. Ganong pressure na, di ba? Nakarating sa'yo! Yes, nakita ko. Sabi ko, ba't ba nasa kabilang unit ako? Hindi ako nakatikim ng niluluto. Kamalakas. Kaya magluluto din kami. Okay. Kompetensya na. Ang ating next naman ay galing sa Pep from Rose Garcia. Andito ba si Miss Rose? Wala. O wag na lang yung tanong niya kasi wala naman siya, no? May sakit. Joke lang. Siyempre, taga-Pep yan. So parehas kay Ruru. Ay, parang parehas lang yung tanong. Okay lang to. Sa bagay, di ko naman problema to. Di ba, kuya? Ba't ko ba pinapakialaman yung sinad sa akin? Ano ang pressure sa'yo? Ay, hindi pala. Ngayong nagbabalik ang Lolong since naging successful ang part 1. Mas matindi ba ang pressure ngayon? At bibili ka ba ng pressure cooker? Hindi, wala yun. Yun lang. Siguro yung pressure kasi, I guess, hindi naman yan mawawala in every projects na gagawin natin. At for me, yun yung gusto ko laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin ng makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging parang laging kasama yon sa bawat proyektong gagawin natin.
Miss Rose, kung naririnig mo to, okay ba sa'yo? Siguro masaya naman si Miss Rose. Ito naman yung next niyang question. Talagang puro sa'yo lang. 2024 was such a good year for you. Anong expectation mo ngayong 2012? Ano ba yata ba siya? May langaw sa mata. Ganyan tagamoy tayo kasi. Sorry. Word vomit. Pasensya na po kayo sa mga kumakain po sa Dokir. Sorry po. Ano ba yun? Kumakain ba kayo? Charot. Eto na nga, 2024 was such a good year for you. Ano expectation mo ngayong 2025? Walang duda na isa ka na sa pinakamalaking artista ngayon ng GMA Network. Aba, Maraming salamat naman po. Hindi, Noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung Lolong, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari. At sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lagi kong sinasabi, o lagi kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa atin tong taon na to, let's claim it, sa atin po ang 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. Amen. Tama yan. Atin, ang 2025, hindi inyo lang. May nagpo-post kasi, iba, akin ang taon na to. Kala atin to lahat. Okay, next. Miss Rose, sana po masaya kayo. From Mara Ruiz of GMA Network. Ano ba si Miss Mara? Ayan. Sana masaya ka din. Ang tanong naman ay para kay Miss Shaira. Grabe naman pagpalo ng paddle sa trailer. Alam ko sa pinti lang yung pinapalo. Ang solid. Ilang thank you, ilang hampas yun. Hindi ko kaya. Si Sa, Martin. sa season 1, nakita na ng viewers kung paano ka naging sobrang supportive kay Lolong. Anong level up sa relationship ninyo ni Lolong at sa character mo bilang Elsie ang mapapanood naman natin sa Lolong Bayani ng Bayan? Naku, as always naman, very supportive ako kay Lolong. Pero kasi dito, nasa week 5 pa lang kami. Ayoko mag-spoil, pero malaking pagbabago sa character ni Elsie talaga. Parang magbaback to zero na ewan. Basta, bawal talaga sabihin, pero syempre, nandiyan bilang si Elsie, alam niyo naman yan from the very start, determinado palagi yan eh. Kakwento ko na. Hindi. Sa sobrang determinado ni Elsie, gusto niyang makabalik sa dating siya. Sa sobrang laki ng pagbabago, pinipilit niyang makabalik sa dating siya kasi sobra yung pagmamahal niya, sobrang yung mga nakapalibot sa kanya na tao, lalo na sa tumahan, grabe rin yung suporta na binibigay sa kanya dito sa character ni Elsie. Kaya, parang Kaya mo yan. Basta, Konti na lang madudulas na eh. konti na lang eh. Hindi, pero ano po talaga, si Elsie, Ano? basta yun na, bawal talaga eh. Kung pagiging suporta lang naman yung pinag-ano natin. Oo, doon kasi sa trailer, papatayin na si Elsie doon eh. So, abangan nyo kung mabubuhay. Basta yun yung pagbabasihan nyo, yung pagpalo doon sa Nambubuyo po yung mga katabi ko dito. Bakit ba ang hirap ng tanong mo, Miss Mara? Nagreklamo. Hindi, ayan na ang sagot. Okay po ba sa'yo yun, Miss Mara? Okay. Ang next naman yung tanong ay para daw sa returning cast, Paul Salas, Micoy Morales, Alma Concepcion, and Miss Jean Garcia. So, anyone daw po or pwedeng sumagot. Can you share with us yung best memories ninyo from season 1 and ano naman ang inyong nilulook forward sa season 5? No, season 2. Season 5, wow. Sa season 2 pala. Best memory siguro yung lock-in namin na talagang may nabuo na isang barkadang relasyon
kami nilaro, parang magkakapatid na, parang isang dugo na rin. Pangalawa siguro, shocking lang kasi yung unang media ko namin naalala ko sa Zoom pa noon. At ngayon, nakita nyo naman ang narating ng Lolong at sobrang proud ako na makasama ulit sa Season 2 at ipakita ulit sa inyo kung ano na nga ba ang character growth ni Martin Banson. Which is, sobrang blessed ako dahil malaki rin ang binago sa akin sa buhay ko ng Lolong. At malaki rin yung growth sa pag-act ko dahil dito sa Lolong. So mahalaga sa akin itong character ko. At sana po ma-appreciate nyo pa rin ang pagbabalik ni Martin bilang kapatid ni Lolong. At maraming salamat po. Best memory ng Season 1. Yes, at nilook forward mo sa Season 2. Well, nasabi ni Paul yung lock-in, tsaka siguro ang best memory sa akin ng Season 1, yung sagot ko doon, nandun sa press ko ng Season 1. So, alungkatin nyo na lang yun doon. Andun yun. Pero, looking forward to for this season is yung paglaki ng cast, ng family ng Lolong. Kasi, iba yung samahan na nabuo namin ng Season 1 dahil lock-in yun, tapos pandemic. Pero ngayon na medyo mas malaya na kami. At saka mas marami nang involved, mas maraming taong kasali, mas lumaki yung pamilya. Na excite ako kung paano itong magiging dynamics namin, kung paano kami magiging sa set and yung sa bonds na ma-form namin within and maybe outside the set. Ayun. Miss Jean, ikaw po, yung... Sa lahat, ako, very memorable sa akin is number one talaga is yung magandang samahan na nabuo po ng pamilyang Lolo. Yun ang number one na very, very memorable. Yun sinasabi natin, nag-lock-in kasi kami. So, ang bilis naging close ng bawat isa. Yung kain namin na together, yung day off namin, hindi pa pwedeng hindi kami magkikita sa rooftop. Yung pag-exercise, kasi wala na kaming gagawin pag lock-in, di ba? So, ang namumuno niyan ay si Rochelle. Ayan. Tapos, syempre, ang mga boys kailangan, di ba? Dahil palagi silang mga nakasando at may mga dala silang mga dumbbells, ganyan, na malalaki na minsan sa ilalim ng ng hotel namin, maririnig mo, bug, bug, bug. Ay, may nagpo-bowling ba sa taas? Nag-e-exercise pala ang mga boys, di ba? Sayang wala ka nun. Kung nandun ka, may excite ka. Iwan ko pa dito Oo, wala silang mga pangitaas, ganyan, nakasando. Sa mga Diba? kwento ng memory ng Season 1, nakalaki. Tapos nag-e-edge ng alala. So itutuloy namin yan. Bakit? Kasi ayan ang dami namin. Diba, isang pamilya ulit ang buuin namin na kasama ang mga bagong artista natin. And we are all, I'm very, very excited and looking forward na makatrabaho sila. Ayun. Miss Mara, okay ba sa'yo ang mga kasagutan? Miss Mara, okay po ba yun? Thank you, Miss Mara. Ito naman para sa mga bagong cast ng Lola kay Sir John Arcilla, Rocco Nasino, Martin Del Rosario, Clea Pineda, Rodjun Cruz, Bernadette Alison Estrada, Nikki Valdez, Leo Martinez, and Sir Noni Bencamino. So pwede pong kahit sino sumagot, pwede rin namang lahat tayo sumagot. Di ba? Isa-isahin natin to. Inusto natin to. Super! Ang tanong, ito pala yung tanong, Sir Noni, sorry. Mali. Galing pa rin pala to kay Ma'am Mara. Super successful ng first season ng Lolo. Anong maaambag nyo sa success ng season 2? Hindi, wala. Hindi pala. Sorry, Miss Jean, mali yung basa ko. Super successful ng first season ng Lolo. Ano ang masasabi nyo na sa season 2 ay bahagi na kayo ng isang napakalaking cast? Simulan mo na. Mali yung prompter. Ay ako ba? Oh my God. Saling kiyat ka. Back to me. Kayo na lang sumagot, Sir Leo. Hello. Ay, ayaw na pa sagot.
Ayan. Hello? Okay ba akin? Ano Luya? Ano ang maiaambag natin Ay, hindi ganun! bilang bagong member ng cast? Ay, ay sabi nga ni Jean, masaya, di masaya na rin ako. Yan naman ang hanap natin sa, nagtatrabaho ka na, dapat masaya ang trabaho. Kung hindi rin masaya, bakit ka pa pupunta sa lintik na yun? Ako siguro, ako muna. Well, actually parang reunion natin to Ruru now from Encantadia. And of course, Chick Chick, I really miss you. So, yung pinagsaluhan natin dati. So, sobrang excited ako na makasama ko ulit sila. And syempre, nasa script yan eh. So, somehow, yung position ng character ko ay manggugulo sa buhay ni Ruru. Exciting yon, no? Bilang isang aktor, masaya kami na bawat bagong proyekto ay mag-experiment kami ng bagong character. Although, kaya ka naman kinakast sa isang project usually because of your last performance. So usually, pinepeg ka nila dun sa dati mong ginawa. And that is a challenge for us actors, no? Kasi gusto mong gumawa ng bago. So, ang iaambag ko ay makikita niyo siguro na somehow, General, hindi ganun yung tanong. Punyata! Gusto kong lumikha ng ibang klaseng karakter na although may hinihiling ang manunulat at ang aming director ng mga ilang parang actuations na nakita na nila noon, gusto kong haluan ng bago. So, ang pagka-demonyo dito ng character ko is mas doon pa sa ginagawa ko kaysa dun sa itsura ko. So, mas gusto kong gawin noon yung character ni Julio. And exciting dahil mukhang guguluhin ko talaga silang lahat. No? Iyan, sa part ko. Nakakatakot yung panggugulo ni General sa ano. Tayo ako ha. Ayan na siya. Isa sa mga tumahan kids. Ay, isa po kaya ako. Di ba hindi naman yun yung tanong, yung mayaan ba? Oo, ano lang yung masasabi niya na bahagi ka. Mali kasi itong prompter. Hindi, una-una, nagpapasalamat po ako na Kaya- nakakawin ako sa kabilang mundo kasama ang mga ibang mga artista na mga kasama ko rin naman sa trabaho. So it's something refreshing and ang saya lang ng pakiramdam na maisip po ako ng GMA Public Affairs na masama po sa Lolong Season 2 at makatrabaho si Ruru, itong mga batang ito. At of course, si Ate Jean, na matagal ko nang hindi na, parang huli kong nakatrabaho si Ate Jean, extra challenge pa ng GMA. What year was that? I don't even remember. So I'm really excited. Masayang-masaya po ako na mabigyan ng pagkakataon na ibang klaseng, ibang produksyon. At si Ruru na I'm looking forward to all our scenes together. Sobrang nabata nito, grabe. And yun, and thank you again sa pag-welcome sa akin dito sa Lolong Season 2. Thank you. Okay. Sabi po nung mga tao dito sa likod, lahat daw po nung binanggit ko kanina sasagot. Diba? Go! Para may sisisihin kayo, hindi lang ako Charot. Sa si Martin na. Ayun, pagkatapos po ng success ng Season 1 ng Lolo, very thankful and blessed ako na maging parte na itong Season 2. Kaya gusto ko po magpasalamat sa GMA, sa Public Affairs, sa oportunidad na to. And I'm looking forward na maging masaya itong set na to kasi ang laki-laki po ng cast natin. And sa tinagal-tagal ko sa GMA, ngayon ko, first time ko po makakatrabaho si Ruru. So, ang ating best supporting actor. So, first time. So, excited ako. And kung ano ang bag, siguro gagawin ko yung best ko dito sa role ko. Nabwisitin yung araw, yung mga gabi nyo, gabi-gabi. Kasi ako dito magiging mortal na kaaway ni Lolo.
Well, it's a growing family. So, isa lang ibig sabihin nun. Season 1 was a success. Kaya nandito kami. And ang roles namin dito may kanya-kanyang ibig sabihin at kanya-kanyang purpose sa story na ito. So that only means malalaki ang pangarap ng mga writers natin and very successful sila sa pag-attain ng objective na yun dahil napakaganda ng takbo ng story. I'm sure lahat kami nabasa na namin ang script. At sa mapapanood ng mga kapuso natin, tututukan nila araw-araw yung sinasabi namin mangyayari sa season 2. So, bilang isang mayor, ako yung magiging tutulungan ko to si Lolong sa kanyang mga escapades, kumbaga. Pero, sigurado ako lang ako dito para kay Ruru. Medyo maninibago lang siya kay Rocco dito. So, abangan po natin yun. Sino pa ba hindi nakakapagsalita? Sino pa? Ayan. Ako? Natayo ba ako? Huwag na. Ako super grateful and thankful. Kasi hindi ako nakakalimutan ng GMA. So, sobrang happy ako dahil yung iba dito, most of the cast, parang reunion namin. Si Nikki, si Alma, tapos yung iba, si John, si Ruru, first time ko makatrabaho, si Shaira, ilang beses ko na naging anak. So very, very thankful dahil this is a big project of GMA. Looking forward to our bonding sa set, of course.